Okay, mga kababayan, magandang hapon po sa ating lahat. Pansin nyo yung suot ko, oversized t-shirt. Yes, mahilig ako sa oversized t-shirt kasi, 'di ba, komportable. Ngayon mga kababayan, gusto kong ipagpatuloy po natin yung ating series of puna doon sa naging press con ni Sara Duterte nung Friday. Inuna po natin yung dalawang most shocking subtopics doon sa nasabing press con. So na-content na po natin yan for 2 consecutive days. And ngayon talakayin naman po natin yung mga mas minor issues doon sa kanyang mga pinagsabi. Kasi actually marami yun eh. Kaya lang yung inuna natin yung may talagang pinaka tumatak sa ating mga utak. Ngayon, dito na po tayo sa mga medyo minor issues. Nagkabulo na naman ako. So, may nilista po akong 3 doon sa mga minors na yon. Minor issues, not minors. Una, ay yung sinabi niyang pag-i-score niya, pagre-rate niya doon sa performance ni Pangulong BBM na kesyo yung nagtanong sa kanya, nung tinanong siya nung media. Ako nagtataka ako dito sa media na to Gagawa po tayo ng separate video tungkol dyan sa so-called mga media na naimbitahan doon. Okay. So, yung tanong nung isang media member doon na kung kontento ba si Vice President Sara Duterte sa performance ng ating Pangulo bilang Pangulo, na according to her, hindi siya masaya, hindi siya satisfied. Kumbaga, pinipintasan niya, sinisiraan niya yung ginagawang pamumuno ng ating Pangulo. At ang grade niya kay Pangulo sa rate na 1 to 10 is 1. What? 1? Are you serious? Well, mga kababayan, syempre kanya-kanyang dahil galit siya doon sa tao, kaya gradean niya ng 1. Ang tanong naman mga kababayan, is siya ba? Hindi ba niya naisip na siya rin pwede nating bigyan ng score? Ako, ba't di mo ko tanungin, Sara Duterte, kung magkano ang i-score ko sa'yo? Alam mo ba kung magkano? Ano ang magiging score mo sa akin? Gigradean kita ng failing grade. 0. 74. Baka 70 pa eh. Dahil hindi ka naman nga talaga nagtatrabaho. Ala ka namang ibang ginawa kundi magnakaw. Dito naman ako problema sa lalamunan ko. Kung kailan ako magbibideo na, saka naman umiiksena eh. So, 1 out of 10. Sa totoo lang, even yung mga, not only the Marcos supporters, but even yung mga hindi naman talaga supporter ng Marcos, yung mga dilawan na mga political analysts, natawa doon sa pahayag na yun ni Sara, kasi ang the nerve para iskoran mo yung Pangulo natin ng ganun, 1 out of 10. Ikaw ba? Look who's talking eh, di ba? Look who's talking. Akala mo naman very
very satisfactory ang iyong performance. Eh sa totoo lang, wala ka namang performance eh. Kung ako mag-grade sa'yo, wala kang performance kasi hindi ka naman nagpe-perform, hindi ka naman nagtatrabaho. Ang ginagawa mo puro, kung nasa loob ka ng opisina na according to the people around you, bihira ka daw pumasok dun sa DepEd, nung nasa DepEd ka pa. Bihirang-bihira ka daw pumasok sa opisina eh. Kung papasok ka man wala ka na yatang ibang ginawa, inisip kundi paano ka makakagawa ng scheme para hakutin yung pera ng ahensya. Di ba? Kung ano-anong mga taktika ang naisip na even hindi ko maubos maisip na pwede palang gawin yun. Halimbawa, yung paggamit sa Armed Forces of the Philippines na ng agaw ng resibo, ng agaw ng merit grabber, na ang ginawa, magpapirma lang ng certificate na ginawa, pinunduhan yung anong project ba yon? YLS, Youth Learning, something like that, na programa pala yun ng AFP. At sila mismo yung nagpupondo. O di ba? I mean, tila baga nung nasa DepEd siya, parang wala naman talaga siyang inisip ng mga magagandang bagay na magpapaganda, magpapaangat sa edukasyon, sa literacy ng mga kabataang Pilipino. Wala siyang ginawang ganun. Pero kung babalikan natin ang kanyang sinabi, actually binanggit niya yan dito sa press ko na ito dito sa stupid press ko na ito na yung pagkakapunta niya sa DepEd, actually akala ko she was really assigned to be the Secretary of the Department of Education. Akala ko kusang loob yun na inassign siya ni Pangulong Marcos na siya ang maging secretary. Hindi naman pala, hiningi pala niya talaga. Siya mismo nagsabi, hiningi niya. Dahil hindi nga siya pinagbigyan doon sa gusto niya na maging Secretary of National Defense, na buti na lang na hindi nangyari talaga. Salamat kay Juan Ponce Enrile. Yun pala mga kababayan, itong pagiging secretary pagiging DND secretary. Noon pa man na nililigawan siya ng magkapatid na Marcos na tumakbo bilang running mate ni BBM noong 2022, hiningi pala ito. Pero pag-uusapan natin yun sa separate video. Kasi mapapalayo na naman ako sa topic ko Hiningi niya itong DepEd kasi hindi siya pinagbigyan doon sa hiningi niya na pag-usapan daw nila at nangako daw si BBM na ibibigay yon pag nanalo sila, yung pagiging Secretary of National Defense. So hiningi niya itong DepEd kasi daw isa ito sa 3 plataforma niya, kapayapaan, edukasyon at food security. So education, ako sa tingin ko kaya niya hiningi yung Department of Education kasi napakalaki ng budget dyan. Hindi kaya. Yan ang government agency na may pinakamalaking budget. At alam na natin kung ano yung goal niya. Pag nananakawin pala niya. Di ba yung mga naglalabasan ngayon na mga issues dyan sa Quadcom? Pinagnanakaw yung pera ng DepEd. Ang dami ng mga lumalabas na mga witnesses. So yun, dahil hindi niya sa akin binigay yung hinihiling ko na ang posisyon bilang paghawak sa mga militar na mayroon siyang na objective kung bakit hiningi. Yamang hindi niyo ako pinabigyan, ito na lang hingiin ko. Itong may ahensya na may pinakamalaking budget.
Pinakamalaki budget. So yun, hiningi pala niya yun. Pero nang doon siya, alam naman natin kung anong nangyari sa DepEd. Di ba? Zero performance. Pero, ang daming nakurakot. Wala na ibang ginawa kundi maghakot ng pondo. So yun, kumbaga, ang kapal naman ng mukha mo, Sara Duterte, na bigyan ng grado na 1. Buti lang sana kung sa college Ang 1 is, hindi, ang 1 pala sa college. Naisip ko yung sa masteral ng pinakamataas doon, 5. 4 ba o 5? Baliktaran So sa college, 1 ang pinakamataas. Pero dito, sa paggrado ni Sara Duterte, 1 out of 10, 1 lang ang ibinigay. My goodness, ang kapal naman ng mukha mo para graduhan mo ang presidente ng ganyan. Ikaw ang dapat graduhan ng, hindi lang 1 0. 0. Yung presidente natin, ang kapal talaga ng mukha nitong babaeng to para graduhan ng gano'n ng Pangulo na halos hindi na nga nagpapahinga. Trabaho ng trabaho, ikot ng ikot. Ang daming iniisip, ang daming ginagawa, ang daming proyekto. Ikaw nga dyan yung walang ginagawa, wala ka na ibang ginawa kundi magnakaw. The nerve! My goodness! Baliw! Baliw talaga! Baliw! Okay. Yung pangalawa. Ito. Dapat daw yung isa doon sa dalawang ni-request niya nung sila ay tumatakbo, nangangampanya, 2 bagay lang daw ang ni-request niya kay PBBM kapag sila'y nanalo. Una nga ay yung pagiging DND secretary. Yung isa medyo minor, pero hindi minor masyadong itong yung paggamit daw ng presidential chopper. Presidential chopper. Ano ibig sabihin ng presidential chopper? Ibig sabihin, ang gagamit lang doon, yung Pangulo. I just don't know kung kasama ba sa paggamit ng presidential chopper, yung presidential vehicles, yung buong pamilya, yung first family. Baka ganon. Hindi ko lang na-check. Maaring first family. But of course, for official business, work-related. So, yung pag-attend ng concert ng Coldplay, na gumamit ng presidential chopper, bawal yun. Bawal nga. Kung tutuusin mga kababayan, yung panunood ng concert is a form of relaxation ng isang presidente. Para sa akin ang pagre-relax kasama yun sa pagtatrabaho. Diba? Ewan ko sa inyo, pero para sa akin, kasi kung hindi mo bibigyan ng pahinga, makapag-relax ang isang tao, hindi na siya maging effective kasi lupay-pay na yan siyempre. Depressed. Stressed. Kaya nga 'di ba, ang mga working people, mga trabahante, 'di ba may day off? May day off, may lunch break, may recess, may coffee break. Kasama yun sa work. Kaya itong panonood actually ng concert as a form of relaxation. Bakit porke ba presidente na yung tao? Wala na ba siyang karapatang mag-enjoy sa buhay? Puro na lang ba trabaho? Huwag natin kalilimutan, ang trabaho ng presidente ay very stressful. So kailangan din naman niya paminsan-minsan magliwaliw, mag-enjoy.
manood ng concert. Bakit masyado ninyo kasing sinisilip eh? Well, dahil sa gumamit ng presidential chopper? Paano kung bakit? Anong problema doon? Dahil ba sa gumastos ng gasolina? Eh kung sagutin pala ni PBBM yung gasolina noon, ang lapit-lapit noon, para Malacanang to Bulacan, gasinong gasolina lang naman ng aviation fuel ang magagamit noon. Eh mayroon namang sahod si PBBM. Laki naman ang sahod niyang bilang Pangulo. Eh kung sinagot pala yung fuel, adi okay na ba? Kasi yung paggamit ng presidential chopper na yan, parang it's one of the privileges. Para namang, bakit sino bang presidente ang hindi gumamit niyan? Gamit niya nga yan habang siya ay nasa posisyon eh. Ewan ko sa inyo. Pero para sa akin, okay lang yon. Okay lang yon. Kasi nga, he has the right to enjoy paminsan-minsan. Eh pati nga linggo nagtatrabaho yan, hindi nyo yung pinag-uusapan. Nitong mga ano na ito, mga chismoso, mga mainggitero kasi. Pag si BBM nagtatrabaho hanggang alas 12 ng hating gabi, although hindi natin alam kung totoo, nagtatrabaho nga, mapalagay ko totoo, yung mga pag-overtime ng tao, pagtatrabaho sa araw ng pahinga, araw ng linggo, hindi ninyo pinag-uusapan. Pero minsan lang nanonood ng concert ng Coldplay na siguro 2 hours lang yon. Hindi ba? Pinagbababanatan ninyo. Karapatan naman niya mag-enjoy. Hello naman. Di ba? All work and no play makes Jack a dull boy. Oh. Eh kung puro stress ang mangyayari sa buhay niya, hindi yan mag-i-enjoy. Kayo naman, lalo alam natin na ang hilig ng presidente ay manood ng concert. Hindi nyo pa yun mapagbibigyan? My God naman. Eh yung nakaraang presidente nga naghahakot ng mga puta-puta dyan sa Malacanang. O si Pangulong Marcos ba ginagawa ba yan? Nagdadala ba yan ng mga prostitute dyan sa Malacanang? Bakit yon hindi ninyo yung silipin? Oh, may pruweba ba ako? Tanungin mo si Nino Barsaga. Kayo, binaboy ng gusto yung Palasyo Malacanang during the time of Duterte. Ako hindi ko na-expect na nangyayari pala yun eh. Nababuyan na nga ako doon sa nung panahon ni Erap na nagiinuman sila dyan sa Malacanang. Yun nga, baboy na ako doon. Ito pa na naghahakot ng mga prostitute dyan sa Malacanang. Ginawa na ninyong binaboy talaga ng husto. Para sa akin kasi yung Malacanang Palace na yan sagrado yan eh. Ewan ko sa inyo, pero ako, para sa akin, ang Palasyo Malacanang is supposed to be a sacred place. Tapos ganun ang ginawa nung nakaraang Pangulo. Nagdala ng mga kalapating mababa ang lipad. Tapos ngayon yung Pangulo nanood lang ng concert very big deal na sa inyo. Hello? Kayo lang ba ang may karapatang manood ng concert? Kung yung mga patambay-tambay nga lang dyan nanonood ng concert, sarili naman nilang pera ang ipinambili ng ticket. Oh, siguro ko naman yung binili ng ticket nung first family, sarili nilang pera yun. Alam naman na ikarga pa yun sa kabanang bayan. Sus Maria Josep, grow up mga Antay Marcos. Para naman kayong masyado kayong Oh, ito pa, isa pa, yung tungkol dyan sa concert ng Duran Duran na
regalo sa kanya ng mga barkada niya. Pribilehiyo kasi yun eh. Bilang Pangulo, ang dami niyang kaibigan na nagre-regalo, ang dami niyang ano. Okay, sige. Dahil according to you, conflict of interest na baka mayroong binabalak na something itong mga nagregalo sa kanya, posible yun. Posible yun. Pero, para sa akin kasi hindi naman hiningi yun eh. Hindi yun hiniling. Surprise nga eh. Surpresa. Malay mo, baka nagbabayad sila ng utang na loob. For whatever purpose. Don't get me wrong, hindi ko sinasabi na, illegal ba yan? Illegal. Sige, illegal. Yung panonood ng, pagtanggap ng, tama, magtanggap ng regalo. Ang siste kasi, nung dumating itong si PBBM doon sa venue na hindi naman niya alam, sorpresa para sa kanya, yung Duran-Duran. Ikaw ba naman, kung paborito mong singer ang nandun, makakalimot ka kasi. Hindi mo na maisip na, bawal to. Na-surprise ka eh. At nagkataon, at dahil nga kasi na ang iniregalo sa'yo, natural, yung mga nagregalo, aalamin din nila ano ba ang makakapagpasaya dito sa taong ito. Ano ba ang makakapagpasaya kay PBBM? Alam nila kung anong hilig ng tao. Ito yung binigay, birthday. Bakit ba? Duda lang kasi, syempre, pinagdududahan natin, kaya nagbigay ng ganito ka bongga na regalo yung mga friends ni PBBM kasi mayroon silang tina-target na whatever in the future. Kay PBBM na yon. Kung bibigay siya, nasa tao yon. Ako, if ever, halimbawa ako yung presidente, tapos yung birthday ko, tinrap ako, pinapunta ako dito sa isang place na halimbawa kung ano man na hotel yan na maganda, punta ka dito kasi meron kaming surprise sa iyo. Tapos pagdating doon ang kakanta pala ay si Karen Carpenter. Ay patay na si Karen Carpenter. Siyempre yan ang mga music natin kasi 80s 70s, 80s na kanta. Paano kung si Michael Jackson pala yung nandun na inimbita? Matatanggihan ko ba yun? Ang plastiko naman kung tatalikuran ko yun. Naman. Ba't napunta doon? Yung priority pala ang pinag-uusapan natin Bakit napunta kasi ako dun So ito nga po, kasi naman ang pinag-uusapan natin yung presidential chopper So presidential chopper na ang priority, ang gagamit ay yung first family. Especially the couple. Si President Marcos, and of course, the wife has also the right to use that. Tapos ngayon, yung pala ang hiniling ni Sara na kung pwede, every week, uuwi siya ng Davao to be with her children. Gusto niyang magpakananay doon sa mga anak niya. Well and good. Ito dito naman din ako believe kay Sara. Well, lahat naman ng nanay ganyan You have to be good nanays to your kids. So yun. Pero to the point na aabalahin mo yung mang-aagaw ka ng paggamit ng presidential chopper na gusto mo ikaw ang priority. Kesyo, yung pagsalita niya inuutusan niya, minamanduhan niya doon mismo sa pagkukwento niya, diyan sa press con niya, diyan sa stupid press con na yan. Na kesyo ang sabi daw niya kay PBBM, you talk to 250 ba yon? You took to 250 na ibig sabihin
kausapin ni PBBM yung namamahala doon sa, yung kapitan siguro, kapitan, piloto, halimbawa, yung in charge, doon sa, natural, ano yun eh, kasali yun sa security force, yung umaano ng namamahala dyan sa chopper na yan. Kausapin daw ni PBBM yung piloto siguro, na siya ang priority. My God, sinabi niya yun. Ako dapat ang priority, hindi ikaw. My goodness. The nerve talaga, the nerve. Kapal ng muka. Imagine, may lakas ka ng loob. Ang lakas talaga ng loob mo na may kapal ka ng mukha na sabihin yan sa mukha ng presidente. Ako ang priority na gumamit ng presidential chopper, hindi ikaw. Presidente! Vice ka lang. And in the first place, ang talagang gagamit doon na priority of all priorities ay si PBBM, the president, hindi ikaw. Ngayon, gusto mo ng chopper, mayaman kayo, di ba? Ang dami-dami yung pera, ba't di ka bumili ng sarili mong chopper? Kung gusto mo talagang uwian ka. Bakit kasi hindi naisip nito ni Baby Sara na ilipat niya muna yung mga anak niya dito sa Manila kasi nandito yung opisina, dito siya nagtatrabaho sa Manila. Di ba usually gano'n naman ang ginagawa ng mga magulang kung saan sila nadidestinong trabaho, bit-bit yung mga anak. Bakit ito masyadong spoiled na uwian siya ng lingguhan o kahit umuwi ka linggo-linggo, 6 days mo rin na hindi nakita yung mga anak mo. Hindi mo nagwardyahan. Di ba mas maigi na may bahay ka naman sa Manila eh. May bahay kayo sa Manila. Ibinili kayo ng tatay nyo eh. Kayang-kaya nyong bumili ng bahay sa Manila on your own. Yaman-yaman ninyo. Tapos gusto mong gamitin yung helicopter pa uwi ng Davao linggo-linggo. Kumusta na yung gasolina nun? Yung fuel nun? Kahit na ba sagot mo eh. Hindi nga tama na gawin nyo ng Pangulo. Yun nga lang na pagpunta ng Pangulo mismo ang gumagamit ng chopper, pinag-usapan ng mga tao, binatikos ng tao, 2 oras lang. From Malacanang to Bulacan. Makapanood lang nung concert. Yan pa kaya na linggo-linggo for 6 years? Linggo-linggo? Gagamitin mo yung presidential chopper? Paano kung may emergency? During that time na gamit-gamit mo, karay-karay mo yung presidential chopper papuntang Davao. Kesyo daw, mas priority si First Lady kaysa sa kanya. Sa din Sara, bakit? Ano daw ba ang trabaho ni First Lady para sa bansa? Wala bang trabaho yung First Lady? Sa pagkakaalam ko meron eh. Wala siyang official position, pero yung pagiging First Lady ay posisyon. And of course, maraming proyekto ang First Lady. Hindi lang naman niya siya basta parang flower base na naka-display. Kumikilos din yun. Tsaka yun nga, ang kapal naman ng mukha nitong taong ito na mag-demand, super sa pagka-demanding. You demand. At parang masyadong ang kapal talaga. My goodness, nung marinig ko lang yun, hindi ko makapaniwala na nangyayari pala yun. Ito naman si BBBM, natural, sa sobrang bait niya. So palagay ko ano kaya nagiging damdamin ni PBBM nun? Kahit na ganun siya kabait, baka iniisip niya, ano ba naman to? Para na akong niyuyurakan ng taong ito? Ako ang Pangulo? Personal na gamit ko, official na gamit ko yung, ako first, unang-una, ako ang priority na gumamit ng presidential chopper na yun. Tapos sasabihan ako na, siya daw ang priority, hindi ako. Ako ang priority, hindi ikaw. Para gumamit ng helicopter ng Pangulo. Ay,
Talaga mga kababayan, I can't believe it. Alam niyo kung bakit mga kababayan nangyari ito? Yan kasi, pinakiusapan kasi ninyo, PBBM. Niligawan ninyo kasi na maging vice president mo. Ginawa mong running mate, kasi nanikluhod pa daw kayo eh. Lumuhod-luhod pa daw ito si Amy Marcos para makiusap sa kanya na gawin siyang na mag-slide daw siya, wag nang tumakbong pangulo, wag nang tumapat pa kay BBM, makipag-running mate na lang daw. Tapos pinagbigyan kayo sa kondisyon na ito, na siya ang magiging DND secretary, tapos siya ang gagamit siya, sasagutin ni PBBM yung kanyang biyahe pauwi-uwi, linggo-linggo sa Davao, gamit ang presidential chopper. Kaya ngayon siningil ka. Kasi noon, siguro dahil nililigawan nyo nga siya na maging running mate, umuo itong si PBBM. Yan kasi, bakit kasi kayo you made a deal with the devil. Diba? Kaya ngayon sinisingil-singil kayo. Mario Joseph. Pero sa totoo lang mga kababayan, nagkaroon man ng deal o hindi, ang sobrang kapal talaga. Sobrang kapal ng mukha. Kaya isa ito sa sobrang ikinagagalit niya kay PBBM, to the point na nai-imagine niya napugutan ng ulo itong si Pangulo natin. My God! Na pati yung bangkay nung tatay ni PBBM ay gusto niyang hukayin at itapon sa dagat. Dahil lang sa mga hindi na pagbigyan na mga bagay-bagay na hindi naman talaga dapat na ibigay. Imagine, ikaw ang maging defense secretary. Kung ginawa yon, kung nangyari yon, ikaw ang DND secretary, o di wala na tayong Pangulong Bongbong Marcos na ngayon. Ang Pangulo ngayon, si Sara na, ang nakaupo dyan sa Malacanang. Di ba? Maria Joseph, sa sobrang pagka-entitled at sobrang pagka-spoiled brat, sa sobrang pagka-maluho nitong taong ito, pinalaki kasi sa luho. Ginawang bratinela. Hihilingin pa na siya ang priority, mas priority na gumamit ng pangpangulong helicopter kaysa dun sa siya mismo ang priority, yung Pangulo. Di ba makapalang mukha? Ay nako, hindi ko tuloy natapos yung 3 subtopic na pinlano kong anuhin eh. Dalawa lang ang na-take up natin. Itong isang bukas na lang kasi sobrang mahaba na eh. Ayoko masyadong mag-vlog ng napakahaba kasi siyempre nakakasawa man. Nakakasawang panoorin ng isang vlogger na, di ba? Alam ko, ako nga kung manood ako, gusto ko hanggang 15 minutes lang eh. Lagpas 15 minutes, nahahabaan ako yan. Pinipili ko yung mga maiigsi eh. Gusto ko kasi pag manood ako, wala nang mga sahog-sahog. Diretso ka agad sa topic. Kaya dapat maigsi lang. Ito, napapahaba lang po tayo dahil talagang marami tayong dapat na talakayin. Talagang kailangang isalaysay ng mas detalyado. Kaya napapahaba. So, totoo lang, nagmamadali nga. Kung talagang yung usapan na relax lang na pag-uusap, yung parang magkaibigang nag-uusap, mas mahaba itong mas hahaba eh. Ito, minamadali ko nga eh. Kasi ang bilis ng oras, patak ng patak. Anyway, mga kababayan, hanggang dito na lang muna kasi nga, baka nagsasawa na kayo sa mukha ko, kaya hanggang dito na lang. Lalo pa yung mga makasara Duterte dyan, mga maka Duterte na galit sa mukha ko. Alam nyo, kung ayaw ninyo sa mga pinagsasabi ko, wala namang nag-iimbita sa'yo na manood sa akin. Yung gusto lang. Diba? Sige. So, ito, hanggang mga dito na lang
mga kababayan, bukas na lang ulit sa isa pang pagtalakay natin doon sa mga ibang subtopics doon sa Stupid Press Con. Okay? So mga kababayan, hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa panonood. See you tomorrow. Mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Peace be with you.